1 Corinthians chapter 5 and verse number 14. First Corinthians chapter 5 verse 14. Verse 14. Nandiyan ho kayo sa verse 14? 1 Stop. Corinthians, 2 Corinthians? 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Okay, siguro basahin po natin ito ng sabay-sabay. Read. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Joshua chapter 1 verse number 1 up to verse number 3. Joshua chapter 1 verse number 1 up to verse number 3. Basahin po natin sa verse number 1 up to verse number 3. Read. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou all this people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. Manalangin po tayo, Panginoon, maraming po salamat aming Ama muli sa iyong salita na aming po nabasa. O God, tunay nawa, Panginoon, na kayo po ang mapurit malulahati sa oras na ito. Ama, wala po ang kakayanan ng tagapagsalita. At siya, Panginoon, ay ka po sa kalaman ng salita mo, Panginoon. Kaya hinihiling ko po na kayo ang patuloy na manguna at magbigay sa amin ng puspos ng ibang Espiritu. At nawa, Panginoon, ay kami, Panginoon, mahamon sa salita mo sa gabi nito. At hinihiling ko po, Panginoon, ang pagpapatawad mo sa anumang mga kasalanan sa amin, Panginoon. Nakikita mo sa aming mga puso at isipan na hindi po nagiging kalugod-lugod sa paningin. O Panginoon, Ama, hinihiling ko po na alisin niyo po, Panginoon, ang mga negatives sa aming mga sarili, O Lord. At nawa sa biyaya mo, Panginoon, mapagtagumpayan namin ang mga kahinaan nito. Tunay, Ama, na nawa patuloy kayong kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay. At ang Banal na Espiritu magkaroon ng kalayaan na mag-convict sa amin sa mensahe sa gabi nito. O Lord, I pray na tunay nawa, Ama, na ikaw ang mataas, may baba ang bawat sa aming Panginoon. Jesus must increase and we must decrease, O God. At I pray, O Lord, na maging pagpapala, Panginoon, ang bawat sa amin. At nawa, Panginoon, ay ang biyaya mo, Panginoon, sumagana sa bawat isa. O Lord, ito pong aming samang dalangin, samat kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So makatayo po yung makaupo. Balik po natin sa Book of Joshua. Book of Joshua chapter 1 in verse number 1 to 3. Although kung babasahin po natin, alam po natin lahat na the story of Joshua is 80 years in the making before siya po ay mamuno sa bayan ng Israel. Alam po natin lahat na si Joshua, siya po yung kumbaga parang siya yung kanang kamay ni Moises. Joshua, he spent 40 years in Egypt. Na-witness po ni Joshua ang kung paano po pinahirapan, kung paano po kung anong klaseng buhay meron ang bansang Egypto. Tandaan po natin lahat na itong si Joshua ay pinirepare siya ng Panginoon in Egypt, okay, kung paano niya pangungunahan ang bayan ng Israel paglabas nila sa bayan ng Egypto. And for 40 years, si Joshua, he witnessed. Marami siyang na-witness o marami rin siyang naranasan in Egypt. And we all know that pag sinabi natin Egypt, pinipicture po nito yung sanlibutan. Makita po natin sa Egypt, doon po sa Egypt, nandun lahat ng kalayawan, nandun lahat ng kasiyahan, nandun lahat ng entertainment na maaaring makita mo sa panahon ngayon, dito sa sanlibutan ito. Mapatay, tandaan po natin lahat, ang paligid po natin ng Egypt. Once na tayo po tumitingin po tayo sa bagay ng mga sanlibutan, minsan tayo po nandun tayo sa kalayawan ng sanlibutan, ini-enjoy natin ang Egypto.
Ba't makita natin ang buhay ni Joshua, bagamat nandun siya sa loob ng Egypt at naranasan niya for 40 years ang kasaganaan ng Ehipto, hindi niya in-enjoy ang Egypt. Makita natin when God inutusan niya si Moses na palayain o dalhin ang mga Israelita sa labas ng Ehipto, kasama doon si Joshua. Hindi siya naiwan. Hindi niya sinabi na, Moses, siguro susunod na lang ako sa inyo at ako muna ngayon siguro marahil ay ako may magpapakasaya muna. Ako muna ngayon marahil ay magpaparelax muna dito sa kagandahan ng Ehipto. Ako muna siguro ngayon mauna na kayo. Ako muna siguro ngayon ay mag-enjoy sa pleasure ng Egypt. Now sad to say mga kapatid, marami pong mga Kristiyano, no? Minsan ganun po naging attitude ng mga Kristiyano ngayon. Ang sabi ng Bible, sineparate po tayo ng Panginoon mula sa sanlibutan patungo sa kabanalan. But sad to say mga kapatid, maraming mga Kristiyano, marami pong mga ligtas, when God is working on them to separate them from the world, they're not taking heed the call of God. Minsan iniisip ng isang Kristiyano, Lord, mababago naman ako eh. Pero siguro hindi mo naman ngayon. Kasi enjoyin ko muna ang kasarapan ng sanlibutan. Enjoyin ko muna siguro, Panginoon, yung kalayawan ng sanlibutan. Enjoyin ko muna siguro, Panginoon, yung enjoyment ng sanlibutan. Ayaw nating sumama, ayaw nating umalis kapag tinatawag tayo ng Panginoon to be separated in the world. Marami pong mga Kristiyanong ganyan mga kapatid. But thank God, Joshua, sa biyaya ng Panginoon, when God called the Israelites out of Egypt, kasama si Joshua. At sana po ganun din po tayong mga kapatid ngayong gabing ito. Kapag tinawag tayo ng Panginoon palayo sa Egypt, na umalis sa Egypt, susunod agad tayo. Makita natin si Joshua, for 40 years he experienced the life in Egypt. And for another 40 years, nakasama ni Joshua si Moses na doon sa ilang, no? At na-experience din ni Joshua how to be a servant of God. In verse number 1, now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, verse number 2, Moses my servant is dead, now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. So makita po natin dito na before si Joshua ang mag-succeed sa leadership ni Moses, Moses was his leader. Dito po sa church natin, marami po tayong leaders dito sa biyaya ng Panginoon. We have our leader sa young people, we have our leader in men's fellowship, we have leader in ladies fellowship, meron tayong leader sa sa church, which is our pastor. Although ang pastor po natin, siya kumbaga yung pang overseer lang ng Panginoon. Because we have our great leaders sa the Lord Jesus Christ. Sa biyaya po ng Panginoon, napakarami po nating leaders dito na namumuno po sa atin, na nagtuturo po sa atin ng mga bagay ng salita ng Diyos. At hindi ko po alam sa inyo mga kapatid kung paano po rin kayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga leaders na nilalagay po ng Panginoon dito sa church. Bagamat minsan parang iniisip natin yung leader natin mahina, yung leader natin maraming kahinaan, yung leader natin maraming kakapusan, yung leader natin marami pang mga bagay na dapat malaman. Pero dapat po pasalamat po tayo sa Panginoon. Why? Kasi naglagay po siya ng mga leaders dito sa church. Amen? Amen? Amen. Ngayon yata eh. Amen. Ngayon yata maniwala sinasabi ko. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong pastor dito nag-lead po sa atin sa soul winning. Alam niyo po mga kapatid, kung wala pong leader na magtuturo po sa atin sa soul winning, sa tingin ko, hindi po lalago ang church na ito. Hindi nyo makikilala si Brother Enin. Hindi nyo makikilala si Sister Dory. Hindi nyo makikilala si Tatay Erwin. Hindi nyo makikilala sa Veron family. Wala kayong makikilala Nanay Heidi, Brother Miguel. Mga bunga po ng mga soul winning yan. At kung walang leader po na nangunguna sa atin sa soul winning, walang mapapala ang church na ito.
But thank be to God, He is using leaders to lead the church. At ako'y nagpapasalamat